Ilan na ang breeders natin ngayon? Nasa 300 po yung female na breeders. Wow! Ano, hindi lang nag times 2, hindi lang nag times 3. Ilan? Times 10. Times 10! Power! Kabata pala ng mga ito, pero alam na yung investment na tinatawag. No? So parang sinasabi ninyo na okay lang na wala mo nang kitain ngayon, yung kita ninyo, i-reinvest nyo doon sa ikalalago ng negosyo ninyo. Tama po yun. Hindi magandang pinapatulog mo yung pera. Kung talagang business-minded po kayo, yung kinikita nyo sa previews, pwede mong i-reinvest para mag-expand. So talagang nag-upgrade yung farm po nila. Nice! Ano yung mga improvements o yung mga lessons na in-integrate nyo pa sa pag-aalaga ng Peking ducks? Talo man kami sa, kunyari po sa pera, pero panalo po kami sa experience. Nasa 5 to 6 months po mag-start ng laying. Depende sa Management condition po. tsaka management ng nag-aalaga. Ibig sabihin, kung 3 days, kung 250 yan, 750 eggs Ano po? ang naisasalang nyo kada linggo or every 3 days. 3 days. Paano natin malalaman yung lalaki at babae na Peking ducks? Para sa kalaman ng ating mga kabidyo, ano ito? Babae po ito. Dahil Dahil maingay. ilang buwan ba naka-reserve sa inyo ngayon? Actually, 2 months po naka-reserve na. Wow! Yung 2 months old, the production namin sa Peking ducklings naka-reserve na. So, ibig sabihin, itlog pa lang naka-reserve na. Tama po yun. Hindi pa po sila nag-iitlog, nakaano na. May pangalan na yung mga sisiw. What's up, kabidyo? Art Sinibago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Nagserialan, sa bayan po ng Kamiling, sa lalawigan ng Tarlac, na kung saan ating muling bibisitahin ang Peking Duck Farm. At the same time, ating alamin ang pagbabago at improvement sa kanilang farm. At the same time, ating kakamustahin ang young and successful na magjowa na may-ari ng Peking Duck Farm dito sa Kamiling. Let's go! Hello! Uy, kamusta? Welcome back. Thank you. Wow! Dito pa rin tayo no, sa bayan po ng Kamiling. At last year, exactly, 1 year na po nakakalipas, ating binisita itong magjowa na ito at talagang tremending sa ating YouTube channel dahil napakaganda po ng kanilang kwento pagdating po sa Peking Duck Farming. So bagong lahat, magpakilala po ulit tayo sa ating mga kabidyo. Hello mga kabidyo, ako po si Engineer Trisha Miji Balawing ng Dimitri Integrated Farm. Ayun. Hello po mga kabidyo, ako po ulit si Mitz at ang inyong may interview ulit at meron tayong mga kwentuhan na masaya. Ayun, gusto natin yung masaya. So this time, Ma'am Trish, no, nandito pa rin tayo sa inyong farm. Kamustahin natin yung pagbabago after 1 year na huling bisita ko dito sa inyong integrated farm. Ay, ano po, yung previous breeder na nakita nyo last year, nakal na po yun. So may bago tayong breeder ngayon. Dati ba ilan yung pinuntahan natin, yung una? Yung nakita nyo po nasa 30 na lang kasi nabawasan na rin po yun. So pero ngayon, mas marami. Ilan na ang breeders natin ngayon? Nasa 300 po yung female na breeders. Wow! Ano, hindi lang nag times 2, hindi lang nag times 3. Ilan? Times 10. Times 10! Power! Kita nila yung potential ng Peking Duck Farming. So, alamin natin yung bago nilang mga breeders dito at check natin kung ano yung mga pagbabago dito sa kanilang farm. Let's go! Tara! Biniyayaan sila ng magandang lupa, maluwang na lupa, kaya may chance sila makapag-alaga ng maraming Peking Duck. Pero, again, sabi natin sa mga kabidyo natin, it doesn't matter kung kailangan mo ng malaking lupa kaagad. Ang importante, may pagsisimulan ka. Tama po yun. Okay, di ba? Ayan. Wow! Ang dami! Grabe! So, no, para sa kalaman ng ating mga kabidyo, yung nakikita natin sa likuran, ito yung unang binisita natin na breeding area nila. So, ang natitira, 30 na lang. 30 po. Mula nung, alos, may 1 taon na to. Ay, No. sir, yung nadatnan nyo noon. Dati wala na po yung mga... Yung, Wala na. yung 30 dati, wala na po. Okay. So, ito mga bago na yan. Yes po. Kasama nung 300 na mga breeders po ninyo. Yes po. And this one is your breeders.
Yes, sir. Ayan. Pwede ba nating pasukin yung Oo. Sabi Ikaw mo, pa. sir, open. Ay, open! Ayan. Nandito na tayo, no? Ito yung sinasabi nating update or upgrade ng kanilang breeding house, di ba? Na kung saan nga ay umaabot ng 300. Ilan ang babae, ilan ang lalaki dito? 300 po yung female. As in 300 yung female, yung lalaki, Opo, nasa 80 male po. 80 ang male. Kasi yung ratio natin, ilan? 70-30 po. 70-30. So, 80 na lalaki, tapos 300. 300 na babae. Ito, nangingitlog na lahat ito. Yes po. Tingin na po yan mga yan. Okay, ang dami nila. Oh. So, para sa kaalaman ng ating mga kabidyo, ilang months pagkakuha nila ng mga sisiw sa inyo, mga ducklings, bago mangitlog yung mga peking ducks natin? Nasa 5 to 6 months po mag-start ng laying. Depende sa Management condition po. tsaka management ng Okay. nag-aalaga. Ayan, just to share lang din, no? Kasi nakakuha din ako ng ilang mga ducklings sa kanila since nung pumasyal tayo dito. Medyo late bloomer lang yun sa akin. Kasi parang almost 7 to 8 months bago nangitlog yung mga ducks natin, mga peking ducks natin. Pero sa inyo, 5 to 6 months. 5 to 6 months. So, ganun kabilis, no? Na pwede na mangitlog yung mga alaga natin, pero depende sa pag-aalaga and sa management natin. Nabalitaan ko, no? Naglagay ka ng bagong ipa. Ayan. So, Para maganda po. para magandaan, aside from that, ano ba yung purpose ng ipa dito sa breeding house ninyo? Para malinis po yung mga fertile eggs na napupulot. Tsaka maiwasan yung mga peking duck din po. Dumi po Para, nila, Oo. para matatabunan panibagong beddings na naman sir. Ayun, parang beddings, Para parang, magandang- parang kutsyon. Opo, naka-Uratex na sila niyan. Baka naman, gamo. Baka bigyan ka ng Uratex, yung makapal. Nakakatuwa tong dalawang, di pa ba kayo magpapakasal? Malapit na. Malapit na sir. Malapit na po. Oo. Ayan, dahil sila po, no, since nung nakilala natin sila, after ng 1 taon, sila pa rin. Ayan, Ikaw pa rin. ikaw pa rin. Ayan, dahil magkatuwang po sila sa pag-aalaga ng mga peking ducks, no? Siguro sa 1 taon na nung huling pagbisita ko sa inyo dito, ano yung mga improvements o yung mga lessons na in-integrate nyo pa sa pag-aalaga ng peking ducks? Ayun sir, nung una po, di ba sinabi po namin mas magandang elevated yung bahay nila, kagaya po doon. Yes, Yung na-discover po namin ngayon, yung tubigan na lang po yung elevated. Tapos nakaiwalay po siya sa mismong house. Para yung tubig tapon po doon sa labas. Hindi po naaano dito yung tubig, hindi po nila Naisasama. Opo. Kasi Para dry pa rin yung bahay, yung tulugan higaan nila. po nila. Ganun po. Okay, so ibig sabihin, gumawa kayo ng parang elevated area, dito nyo pinapaliguan or nagpapainom Opo sir. para hindi sila madumihan, no? May hindi mga dumihan yung higaan nila sir para Okay. malinis pa rin silang matulog, Oo. hindi maputik. Yes. Tapos pag nakakainom sila, aakyat na lang sila sa elevator po. Ngayon, escalator! May pipindutin po dyan. Aakyat. Ikot yan. Ayan o, guys! Escalator pala. May escalator yung ano nila. Yung alagaan nila, yung breeding house nila. So yun yung isa sa mga nakita ninyo na pagbabago doon sa breeding house ninyo. Naside from yung elevated lahat kasi dati elevated yun, no? Pero ngayon, may elevated portion at saka dito, naka-flat lane na lang. Okay, may Uratex, sabi mo. Aside from that, ano pa? Ano pa yung pagbabago? Number 1 po na ano po sa itlog dapat po malinis. Okay. Para maganda po yung hatchability po ng itlog. Para hindi Pag rin masira yung fertility. Pag pinulot nyo ba, inuhugasan nyo pa yun bago nyo isa lang sa incubator? Kapag minsan sir, kapag medyo marurumi, Sobrang dumi. pinupunasan po ng Basang-basa na. Hindi pwedeng hugasan. may pwede rin po sir kung Talagang sobrang putek. Opo. Mhm. Kung sarili mo naman yung incubator sir, pwede mo hugasan tapos observe mo kung mapipisa ba o hindi. Meron ba kayong ganun na nangyari na? Meron naman po. Napisa naman. Opo sir. Ayan. Pansin lang din natin dito sa breeding area ninyo, parang ilang taas lang yung ilang hollow blocks lang ito, mga 3 or dalawa, no? So parang isang hollow blocks yung nakalabas, plus yero na. Opo sir. Bakit ganon?
ilalim po para yung tubig kasi malakas po yung ulan dito. Hindi po pumasok sa loob yung tubig ulan. Oo. Tapos yung harang sir, harang na lang po ng kambing yan. Oo. Tsaka pinataas pa po yan kasi tinatalon ng kambing eh. Tsaka Okay. mas mabilis sir mag-build ng breeder house kung Opo. siyempre available resources na itong mga to sa mga hardware. Yes. Tsaka mas mura kumpara mo sa ibang material. Okay. Mas mabilis pang ikabit po. So parang itong area ninyo, mga ilang ano to? Ilang square meters to? Tansya nyo. Parang ano eh, 20 itong pahaba. 20 meters. 30 meters. 30 by 15, gano'n. Okay. Kayo na rin ang nag-design. Opo sir. Okay. So malaki din ito mga, pero parang ano to, no? Tawag nun, mix. May kawayan, Opo. okay? Tubular. May tubular. Ayan, talagang kung ano yung available lang. available resources. Saan nyo kinuha yung ano, yung pinag-start nyo dito sa breeding house ninyo? Nanggaling din po sa previous breeder, yung mga kinita po namin doon, ginamit po, in-invest, ni-reinvest namin para mag-expand. Wow. Kabata pala ng mga ito, pero alam na yung investment na tinatawag, no? So parang sinasabi ninyo na okay lang na wala mo nang kitain ngayon, yung kita ninyo, i-reinvest nyo doon sa ikalalago ng negosyo ninyo. Tama po yun. Hindi magandang pinapatulog mo yung pera. Kung talagang business-minded po kayo, yung kinikita nyo sa previews, pwede mong i-reinvest para mag-expand. Pero sa learning din po naman namin, hindi naman po laging lahat panalo. Talo man kami sa, kunyari po sa pera, pero panalo po kami sa experience. At learning, hindi po mababayaran yun kapag gumastos ka man ng, kunyari, gantong halaga, natalo ka doon, pero hindi po mababayaran yung learning tsaka experience na nagdaan po doon sa, Grow. opo. Sa isang Ganun po, grow. sir. Okay. Kaya walang talo, sir. Opo. Walang talo, no? Walang talo talaga. Hindi ka man kumita ngayon, pero nanalo ka naman sa experience, Opo, sir. sa learnings. Na pwede mong i-apply sa susunod na grow. Ayun. Para sa susunod, baka panalo ka na. Parang sa inyo, sir, sabi nyo nga po, 7 months old, saka lang ng itlog. So, sa susunod, alam mo na, sa Alam mo na susunod yun, na sir. grow. Yung housing mo, yung tamang pagkain, tapos siyempre sir, nagpa-practice ka pa nun. Kaya ayos lang yun. Opo sir. Okay. Nice. Grabe yung experience ng dalawang ito, yung kumaga wisdom nila, no? So this time naman, no, bakit nyo naisipan na mula doon sa 50, tama ba? Or 60 na breeder ninyo before, ginawa nyo ng 300. Kasi Bakit? sir, before, nung last video natin, napakadami pong order. Hindi po namin ma-supplyan lahat. Until now po, hindi po namin kayang supplyan lahat ng... Ilang buwan pa naka-reserve sa inyo Oo. ngayon? Actually, 2 months po naka-reserve na. Wow! Yung 2 months old, the production namin sa Peking Ducklings naka-reserve na. So, ibig sabihin, itlog pa lang naka-reserve Tama na. po yun. Hindi pa po sila nag-iitlog, naka-ano na, may pangalan na yung mga sisiw. Naka-reserve na. Na po, sir. Ayan, pero yung mga customer ninyo, willing naman sila maghintay. Yes po, willing po magantay talaga. Okay. So, 300, okay? Paano naman yung daily production ng 300 na mga Peking ducks natin? Ilan po produce nating eggs? Sa ngayon sir, naka 80%. 80% po kami ng ano ngayon. So, ibig sabihin, nasa 250 to 60 Nasa ganun po. Opo. ang napupulot yung eggs. Daily. Daily. Opo sir. Ano yan? Naghihintay pa ba kayo ng 1 linggo bago nyo isalang? Or daily, nagsasalang na kayo? Kami sir, mga 3 days po namin yung sinasama. 3 days. Dati kasi parang 1 linggo bago nyo isalang, no? Konti. Konti. Ano, Pero ngayon, dahil madami na kayo, so ibig sabihin, kung 3 days, kung 250 yan, 750 eggs Tama po. ang naisasalang nyo kada linggo. Or every 3 days. 3 days. Okay. Doon sa 750 na yon, yung hatchability, ilang percent naman? Nasa 70 to 80% po yung hatchability ng itlog. So, mayroon pa rin yung nabubugok. Eh, meron po, hindi po maiiwasan yun. Pero kung 70 to 80, so yung 750 na yon, so nasa 600 to 700 Tama po. na Every 3 ducklings. days. Na ducklings. Every 3 days. Yung presyo nyo ng ducklings, ganun pa rin?
O nagtumaas na tayo? Tumaas na po kami, sir. Kasi isang taon na po tayo. Yes! Tumas din po kasi yung mga farm inputs, kagaya ng Naka, feeds, ano, vitamins. naka-tubular na po yung bubong namin eh. Saka- Dati kawayan lang, kaya nagdagdag na rin. Nag-Uratex pa kami. May Eurotex pa! Ayan! Ayan, so, di ko na uusisain, sila nang bahala. Para sa mga mag-order ng ducklings, pwede kayo mag-message sa kanila, no? Pwede nyong tignan yung description ng video na ito dahil doon po natin nilalagay yung kanilang contact number at the same time yung kanilang Facebook page. At pwede rin kayong mag-message sa kanila directly. Agri Engineer Trish. So, doon na sila pwedeng mag-message. Dalawa po, pati po yung page namin. Ayun, Dimitri. Yes, so para makapagpa-reserve, no? Hindi sila pwedeng makakuha kaagad kasi sa sobrang dami ng kanilang reservation. Siguro this time naman, gusto ko lang naman tignan yung mga ducks po nila, no? Lapit tayo ulit. Oo. Aside kasi last year, nalaman natin kung paano yung lalaki at saka babae. Baka gusto nila ulit malaman. Ayan, nasaan? Paano natin malalaman yung lalaki at babae na Peking ducks? Ayan. Napanood na nila last video. Tayo na lang pipili tapos i-comment nila yung gender nun. Sige. Nasa taas. Mga ka-video. Ano to, lalaki o babae? Oh, yan. Lapit mo. Lapit ko. I-comment nyo. Comment nyo, ha? Kung makasagot, i-Gcash daw ni Sir. Ayan. Yan. Para sa kalaman ng ating mga kabidyo, ano ito? Babae po ito. Dahil? Dahil maingay. So pag babae, maingay. Ako maingay po talaga. Ayun. Kitang-kita, no? So, isa sa mga paraan para malaman yung kasarian ng Peking ducks ay doon sa pagiging maingay. So, dahil 300 yung mga Peking ducks nilang dito ng babae, kaya sobrang ingay sa likod. Pero pag yung lalaki, tahimik at saka yung buntot, May kulot. may Ganun po kulot. talaga yung mga lalaki tahimik lang po. Parang ano, sa school parang most behave. May award na ngayon Most behave! Most behave. Ayan. Okay sa'yo, bitawan mo na yan. Kuha ko ng most behave. Asan? Nasaan yung most behave? Ayan po. Oh. Walang ingay! Kahit Ito. anong gawin. Ganun po talaga yung mga most behave po natin. Most behave, guys! Ito naman po ay lalaki na Peking duck. Ayan. So, hindi maingay. Tapos, dito sa buntot po, may pakulot. Ayan. Diyan natin makikita sa physical appearance yung kasirian or gender ng mga Peking ducks. So, mga ilang months po yan bago nyo mapapakinabangan? Hanggang 2 years po. Hanggang 2 years. Pero depende rin sa performance. Minsan nag-exceed ng 2 years. Kahit mga minsan 1 year po na, ano, na pag bumababa na po yung production nila, pag lugi ka na po sa Feeds. feeds Sa na feeds. kinakain at binibigay na itlog, kinakal na po namin siya. Okay. Pero minsan talagang nakakachamba po eh. May chamba-chamba din. Na po. matuloy-tuloy yung ano. Tuloy-tuloy po. Okay. Anong klaseng pagkain yung ginagamit niyo dito? So sir, duck layer sari manok. Okay. Sari manok, baka naman. Gali, ang tanong ng mga kababayan natin, mga kabidyo natin, minsan, puro kita na lang, puro puhunan na lang yung binabanggit ninyo. Paano naman yung gastos sa pagkain? Guys, parang pansin nila Sir Meat, dito raw nagmi-mate yung mga alaga nila pag pinapakawalan. Siguro nagkakayahan sila dun sa kanilang kulungan. Pero pagdating naman ng araw, di ba? I-harvest nila. I-harvest mo naman. And tulad po nila, ina-harvest nila ngayon, nire-reinvest nila yung kanilang income dito sa kanilang farm.